mayakda ng aming mga buhay. Muli, O Diyos, kami lumalapit sa iyo. Dalangin namin, bigyan po kami ng malinis na puso. Alisin mga bagay na hindi mabuti at di nararapat. At maging karapat-dapat kami tumayo po sa iyong harapan. Makatanggap ng biyaya, habag at pagpapalang espiritual. Dalangin namin, patuloy ang Panginoon at pangunguna ng iyong banal na presensya, Panginoon. Alipinin po kami, may suko ang lahat sa iyo. Dali mo kami sa Espiritu, Panginoon. Hallelujah, sa Espiritu na kalagayan. Hallelujah, doon makapagnak po kami lahat, Panginoon, sa pamagitan ng iyong kapahayagan. O Lord, minsan pa, gamitin mo po ang iyong munting alipin, gamitin ang munting labi na ito, Panginoon, may bahagi ang iyong mensahe, banal na salita. Amen. Hallelujah, na may kapangyarihan, buhay, kapahayagan, buhat puso. At ito ay maging biyaya sa bawat isa po sa amin. At ikaw po ang pumatagpo, ano man ang pangangailangan ng bawat isa. Sa anumang kalagayan, O God, ikaw ang nakatatalos ng puso ng bawat isa. Dalangin namin, Lord, ang iyong po katugunan sa aming po mga expectation, O God, sa aming panalangin at dahin. Sa iyo, O Diyos, mawil na papuri, paglululhati ang tagapagsamba. In the precious mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Magpakihinaan ko yung treble, yung balansin niya, pakihinaan. Yan, first God, sige tayo. Sabi niya sa Mark 10:28, Then Peter began to say unto him, Lord, we have left all and have followed thee. Si Pedro ay nagpasimulang magsabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita. Pagkakita glory, at ito mga mga kapatid. Hallelujah. Salamat din sa pa, sa kabutihan ng Panginoon. Isang araw ay pinagkalap niya sa atin. No? Marami rin tayo siyempre mga araw na lumipas. Hallelujah. Na binayaan tayo ng Panginoon na makapanagumpay. No? Lahat tayo sa biyaya niya. Wala tayong ginawa sa ating sarili. No? Kundi ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay. No? Hallelujah. Tunay na minsan, sabi nga, madaling sabihin ng tao yung kanyang pagiging tao. Yung kuminsan, no? Nananaig yung tao lang ako. Pero dapat masigit yung salita na spiritual ako. Kuminsan napakahirap sabihin yung spiritual ako. Kaysa doon sa tao lang ako. Yan. Narinig ko lang yan doon sa isang mangangaral na meron siyang tamak doon sa kanyang sinabi. Kasi minsan nagagamit natin, tao lang ako eh. Yan ganyan. Pero yung dapat mas above yung spiritual natin kalagayan. Di ba? Dahil sabi, dapat lagi yun ang nasa taas, yung spiritual. Ang ilalim, ang iba pang bagay. Kaya, no, salamat sa biyaya ng Panginoon dahil hindi tayo basta tumitingin doon sa ating pagiging tao lang. No? Tumitingin tayo dahil kung tao lang, baka doon tayo lang nakatingin, baka wala tayo dito lahat. No? Ibang tao lang kailangan magtrabaho. Tao lang kailangan maghanap buhay. Tao lang kailangan magpahinga. Tao lang maraming iniisip. Tao lang Di ba? Maraming gano'n. Pero dahil meron tayong spiritual na kalagayan, na ibabalanse natin ang mga bagay-bagay. Amen? Na ibibigay natin ang para sa Diyos, na ibibigay din natin yung mga nailangan para din sa ating pamilya, sa ating sarili. May kanya-kanyang kaparaanan, no, na ginagawa natin para sa bawat bagay. No? Kaya, dito mga kapatid, sa ating teksto, no, na pinagmagatan natin ang forsaking all, abutin nawa ng Panginoon ang ating mga pangailangan sa narito at ito siya nanonood sa live streaming.
At ang Diyos magpala. No? Doon sa nakalipas nating pinagsaluan, nakita natin yung halimbawa ng dalawang uri o klase ng tao na nagkaroon ng encounter sa Panginoon. Yan. Dalawang uri o dalawang klase ng tao na na-encounter ang Panginoon. Ang the rich young ruler at si Peter. Yan. Isa pa lang si Peter. Kunin lang natin silang dalawa. No? Alam naman natin maraming kagaya ng rich young ruler, marami din katulad ni Peter. Pero kunin lang natin silang dalawa na halimbawa doon sa isang side at doon din sa isang side. Yan. No? Kaya, nakita natin, yung isa, dahil sa dami ng laman ng kanyang, dahil doon sa dami ng kanyang tinatangkilik, at marami siyang mga kaabalahan, marami siyang possession, ay ito'y naging hadlang at naging daan para tanggihan niya ang opportunity to her eternal life. Yun ang pangyayari. No? Yung isa naman, no? Tinalikuran naman niya ang lahat sa Peter. Tinalikuran naman niya ang lahat para sumunod sa Panginoon. No? Yung dalawang klase, yung isa hindi niya maiwan yung anong meron siya. Yung isa naman, iniwan yung kung ano meron siya para sumunod sa Panginoon. No? Ngayon, di ba, meron din sinabi sa Scripture, sabi ni Peter, di ba, sabi ng Panginoon, kayo, hindi ba kayo aalis? Saan kami pupunta? Nasa iyo ang saltang buhay. Yan ang sabi ni Peter. Kung titignan nyo, itong rich young ruler, pwede naman siya magpapunta ng tao parang representative para lumapit sa Panginoon. No? Kadalasan ganyan ang nangyayari din sa atin eh. Sa mga politika, nagtatawag representative, hindi talagang pinaka-secretary ng departamento ang pupunta. Meron silang representative. No? Kaya itong rich young ruler, kung titignan nyo, hindi siya kumuha ng isang ambassador o representative para lumapit sa Panginoon at tanungin sa Panginoon kung anong dapat gawin niya, na dapat gawin itong binatang mayaman para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi niya ginawa yan. Di ba ganun din yung nangyari doon kay Naaman? Nag-utos siya, tama, para pumunta doon kay Ananias, kung doon kamamali. Tama ba? Ananias ba yun o Elisha? No. Para doon sa kanyang kagalingan. Kung titignan natin, ipinakikita nito na kung sino ang may kailangan, siya ang lalapit. Kadalasan, ang context ng paglapit sa Panginoon ay talagang individual. Hindi na pwedeng yung iba ang lalapit, tapos ikaw may kailangan. No? Kadalasan, individual ang dilig ng Panginoon, gusto mong marinig ng Panginoon na sa'yo manggaling mismo. Tama ba? Meron pag-pray natin sila, pero kung sabi nga, kung yung pinag-pray mo ayaw naman, wala rin. Kaya, dapat siya mismo na may katawan, siya ang lumapit sa Panginoon. Tama? Amen. Kaya ito makikita natin yung dealing ng Panginoon. No? Kaya, sabi ng Panginoon, di ba? Nagsalita ang Panginoon ng mga bagay-bagay, basti yung babaeng inaagasan, bakit hindi siya mag-utos? Hirap na siya. Bakit yung, di ba? Maraming bagay, maraming pangyayari na kailangan tayo mismo. Nakita natin, mga kapatid, ang naging problema doon sa binatang mayaman para makasunod sa Panginoon. Meron siyang dala-dala, meron siyang hawak-hawak, meron
siyang possession na hindi niya mabitawan. Ang sabi ng hindi lang ito basta kayamanan. Ang mga bagay na hawak-hawak, kasi lahat daw forsaking all. Lahat ng bagay na hawak-hawak kailangan bitawan. Tandaan natin, ang tingin ng Panginoon ay sa atin. Hindi sa iba. Sa atin. Kung ano tayo lumalapit sa Panginoon, sa atin siya nakatingin, hindi sa iba. Sa atin. Sa puso natin. Kaya nakita natin itong binatang mayaman, kung ano naging problema para makasunod sa Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon, lahat ng bagay sa atin ay alisin. Pero itong binatang mayaman, sabi ng message, want to hold on to. Want to hold on to. One word yung on, tsaka to. On to. Sabi dyan, we want to hold on to everything that we can. Ito yung naging kalagayan ng binatang mayaman. No? Sabi dyan, we want to hold on to everything that we can and then follow Jesus. Yung bang gusto daw ng tao, yung nakahawak pa rin sa lahat ng bagay na mayroon siya habang sumusunod kay Jesus. Ganon ang pangyayari dito sa binatang mayaman. Pero sabi nga, kung minsan, nais ng Panginoon na bitawan natin ang lahat para makasunod sa Kanya. Sometimes Jesus wants us to turn loose of everything. No? Bakit gusto niya na bitawan natin ang lahat ng bagay? Hindi naman pabibitawan, aalis sa atin ang mga bagay na alam ng Diyos na makabubuti sa atin. Ang aalisin ng Diyos, yung hindi makakapagpalago sa atin. Yung hindi makakapag-grow sa atin. Yung hindi makakapagpamature sa atin. Pero titignan nyo, ang pagpamamature sa atin, pagmamature sa atin, hindi malamlam na araw. Kung minsan, magiging init ng araw. Ang kailangan para maturity. At masakit yun, mahirap yun, mga kapatid. Yeah? Sabi niya, isang message, He wants every bit of you. Kaya gusto ng Diyos, ng Panginoon, bitawan natin ang lahat ng bagay. Dahil sabi nga natin, hindi naman lahat hindi makabubuti sa atin. Sabi nga, sometimes, sabi ganon, no? Jesus wants us to turn loose of everything. He wants every bit of you. He wants all. He wants everything you are. Gusto niya yung kabuuan mo, lahat ng nasa iyo. He wants your life. He wants your testimony. Paano may pagdadamot natin? Gusto nga ng Diyos yung testimony, pati pagdadamot natin sa Panginoon. Paano natin may bibigay yung buhay natin sa Panginoon kung ang testimony ay hindi natin may bigay? Kung ang oras ay hindi natin may bigay sa Panginoon, paano natin may bibigay ang ating buhay? Ang sabi, gusto ng Panginoon, ang buong tayo. Ang buong buhay natin. Mga kapatid. Hindi ito, ang Diyos ay hindi titingin doon sa, hindi siya basta titingin doon sa nagpapahirap sa iyo, nagpapabigyan sa iyo. Ang Diyos nakatingin sa iyo. Sa atin nakatingin ang Diyos, mga kapatid. Hindi basta-basta doon sa buhat-buhat mo. Ay, ang laki na ng karga ng anak ko. Ay, ang bigat na ng anak ko. Hindi basta gano'n. Sa atin siya nakatingin. Ano ang ating attitude? Ano ang ating reaction? No? Doon sa mga bagay na gano'n. Sabi niya, He wants your testimony. He wants every minute you live. Napakabigat, di ba, mga kapatid? Kasi hindi natin mayaman, ang dami niyang tinatangkilik, ang dami niyang daladala, ang gusto ng Panginoon, buong buhay niya. Lahat ng sa Kanya. Every minute ng Kanyang buhay ay maibigay sa Panginoon. Kaya sabi niya, He wants every minute you live. He wants you to live right. Kaya pala ganon, na gusto ng Panginoon na maagdi tayo ng buong buo dahil gusto niya na mabuhay tayo ng tama. Kumilos tayo ng tama. Magsalita tayo ng tama. Gumawa tayo ng tama.
He wants everything perfectly surrendered to Him. Diba? At kanina niya titignan yan? Sa mga unbeliever? No. Sa mga tunay na mananampalataya, sinasabi yan ng Panginoon. He wants everything perfectly surrendered to Him. At hindi tayo titingin sa iba, siya kaya. Perfectly surrendered kaya siya. Hindi. Sa atin lagi tayo titingin. Kung sila ay mahina, hayaan mo tayo magpalakas. At sa pagtingin nila sa atin, sila man ay lumakas din. Amen? Sabi niya, He wants everything perfectly surrendered to Him, that He can lead you and guide you. Kapag daw yung perfectly surrendered, no, mapapangunahan ka ng Panginoon at mapapagnubayan ka at ilalagay ka and put you into places where He wants you to go. At doon ka lang niya may ilalagay. Mahirap yung lumalaban. Gustong ilagay ka ng Panginoon sa ganitong kalagayan, hindi pwedeng magpa-complain tayo. Lord, mahirap yan eh. Lord, mabigat yan eh. Lord, malayo yan eh. Lord, hindi pwede. Kaya kailangan perfectly surrendered para mag-guide down niya tayo. Diba? At para mapangunahan niya tayo. Napakasimple lang naman ng mensahe. Sabi, para mailagay niya daw tayo doon sa lugar na gusto niya maglagyan sa atin. No? At mapangunahan ng Espiritu. Sabi gano'n, the Church of God is led by the Spirit of God. If we are the Church of God, we must be led by the Spirit of God. Sabi gano'n, He moves as the Spirit moves Him. Kikilos siya kung ikikilos siya ng Espiritu ng Diyos. Eh, siyempre, naglilid ang Spirit sa atin. Siyempre, di ba? Sabi, He wants us to act right, to talk right, to live right. Di ba? Pag perfectly surrendered. Yan. Kaya, napakaraming karakter sa Bible, mga kapatid, ang nagpakita ng halimbawa ng pag-surrender. Total, perfectly surrendered sa Scripture. Napakarami, mga kapatid. Gaya na ni Abraham. Lagi natin na nasasabi yan. Di ba? The father of faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid. Di ba? Sabi na sa paragraph 94 yung kaninang message, Abraham forsook his own land. No? Tinalikuran daw ni Abraham ang sarili niyang lupain. No? Abraham forsook his own land. The property he owned. And everything else. At land daw ng iba pa. Tinalikuran, iniwan ni Abraham. Sabi niya, ang kanyang tahanan, his home, his people, and followed God. Mga kapatid, no? Noon, kung minsan parang umubra pa yung bang pasimple-simple lang na paglilikod sa Panginoon. Parang minsan umubra pa. Pero ngayon, mga kapatid, identification time na to. Nasa huling panahon na tayo. Wala nang panahon pa na susunod dito. Sabi na, we are at the end of the end time. Mga kapatid, wala na second chance dito. Mga kapatid. Sabi nga, doon daw sa langit, maraming humihingi ng second chance. Pero dito, napakaraming milyong chances ang ibinibigay, pero tinatakihan. Pero doon daw isang chance, kahit isang chance lang, hinihingi. Kasi Abraham, sabi diyan, his home, his people, and all. And followed God. Iniwan niya talaga, mga kapatid. No? Sabi diyan, he had to forsake everything, leave it behind. Kasi alam niyo, mga kapatid, sasabihin
sasabihin naman sa'yo ng Panginoon eh, yung bagay na kaya mo, yung bagay na gusto ng Panginoon, hindi naman, sabi nga, hindi ka naman paiinumin ng Diyos, ano bang, yung magulang mo, hindi ka naman paiinumin ng 2 basong tubig na sunod-sunod o 3 basong tubig na sunod-sunod. Alam ng magulang mo kung ano yung kaya mong inumin o ano yung kaya mong kainin. Alam ng magulang mo din yung kaya mong i-digest. Ganon din sa Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano yung kaya natin i-digest, kung ano yung kaya natin kainin spiritually. No? Kaya, meron tayong kanya-kanyang dagi, may kanya-kanyang dealing ang Panginoon sa atin individually. Ayon sa ating sukat. Sabi nga, may kanya-kanyang sukat eh. Kaya sabi niya, si Abraham, kaya nga siya tinawag na father of faith eh. Kahit ito'y hindi kapani-paniwala, no? Pinaniwalaan ni Abraham. Kaya nakita ng Diyos yun, alam din ng Diyos yun. Sabi niya, he had to present everything, leave it behind. Iwanan niya, iniwan sa likuran. No? At ano ang naging kapalit nun, mga kapatid? Ano ang naging kapalit? Nung sinunod ni Abraham ang salita ng Diyos, God gave him the whole promised land. Nakita niyo, mga kapatid? Ibinigay ng Diyos, sabing gano'n, ang buong lupang pangako ay Abraham. God pays back with a lot of interest. Binayaran daw ng Diyos, mga kapatid, lahat ng sobra-sobra pang interest. Dapat nakita ng mga tao yun, mga kapatid. No? Na niyayaya mo sa church, sinishirigan mo ng word, na kung alam lang nila na hindi masasayang ang ultimo na pinakamaliit na bagay na ilalaan nila sa Diyos. Dito pag naghulog ka sa bangko, napakaliit na ng interest. Pero pag sa Panginoon ka naghulog, ang sabi diyan, God pays back with a lot of interest. Amen. Oh, hallelujah. Ang sabi niya kay Abraham, rise up, Abraham. Tignan mo, basta mo. Diba? East, north, west, south. I give it all to you. It's all yours. Amen. Hallelujah. That's the matter with Christians. Sabi diyan, God gives it to us. Ano man ang ipinangako niya, ano ba ang ating promise lang? Holy Spirit. Ano meron sa Holy Spirit? Nahirapan ka? Diba? May biyaya doon. God will pay it back. May kaguluhan, God will pay it back with a lot of interest. Diba? Meron naman bagay na diba, nagpapahirap sa atin? Magbibigay ang Diyos ng katugunan. Mga kapatid. Kaya sabi niyan, God gives it to us, but we were afraid to investigate it. Binigay daw sa atin ito ng Diyos, pero natatakot daw tayo na siyasatin ito. O nagulay-gulay ito, o isip-isipin ito, o tignan ito. Yan. When you become a Christian, you are an heir to every promise in the Bible. Amen. Pag tayo daw ay mga Kristiyano, tayo daw ay tagapagmana ng bawat pangako sa Biblia. Kapag meron tayong kinakaharap, ang tingin natin lagi sa pangako ng Diyos. Pag meron humihila sa atin sa pababa, tumingin tayo sa pangako ng Diyos.
Faith only believes. Or just believe. Kaya sabi diyan, when you become a Christian, you are an heir to every promise in the Bible. Tagapagmana ng bawat pangako sa Scripture. Everything that God promised is yours. Lahat daw, may pinangako. Ano ba pinangako ng ano? Di ba? In times of troubles, I am a present help. Di ba? Siya daw ay kumaras na yung tagapagbigay ng tulong. Diba? Kapag may karamdaman na, siya tagapagpagaling. Diba? Kapag ikaw nahirapan na bibigyan, sabi niya, come unto me and I will give you rest. Diba? My yoke, sabi niya, is light. Ang aking pamatok ay magaan. At napakaraming pangako. Hindi kita pababayaan o ihiwan. Diba? Sabi, pag nagkarapin mo yung Diyos, sino pa ang laban sa'yo? Amen. Sabi niya, ang magpala sa'yo, pagpapalay ko, ang sumumpa sa'yo, susumpay ko. Amen. Diba? Hallelujah. Sabi niya, everything that God promises is yours. Sabi, para itong isang malawak, it's just like a great big arcade, para isang malawak na arcade. Alam niyo yung arcade? May mga produkto, may mga, sabi natin, parang mall siya, no? Maraming mga bagay-bagay. Doon daw po, sabi, it's just like a great big arcade. And by one Spirit. Sa mga magiging dala sa Espiritu, we are all baptized into this arcade. Yung nagmamay-ari itong arcade, na meron maraming bagay na pangailangan natin, tayo daw ay binautismuhan sa isang Espiritu. Doon sa isang malaking arcade na yun. Sino na yung arcade na yun? Na pagkukuhanan mo ng lahat ng bagay, na lahat ng kailangan natin na doon, walang iba kundi si Kristo. Diba? Wala nang iba, mga kapatid. Hindi natin ito makukuha kahit na kaninong tao. Kahit na kaninong matatalino. Kahit na sinong mga sikat at matataas na tao. Hindi natin makukuha itong pangangailangan natin. Dahil kung ang tao magbibigay, pansamantala lang yan. Pero ang Diyos ang magbibigay, pang walang hanggan yan, mga kapatid. Amen? Ganun nangyayari talaga sa atin, mga kapatid. Kung pagkakatiwala natin sa Diyos, mga kapatid, ang lahat. No? Sabi, sagana ang Diyos. Amen. Mga kapatid. Sabi niya, walang iba, yung big arcade na yan, sino? Si Kristo. Kung daw meron magbigay sa atin ng isang bagay, tignan daw natin. Sabi, I'm going to look around and find out what I own. Nakuha yung mga kapatid. Pag meron daw isang tao nagbigay sa iyo ng isang bagay o anuman, titignan mo daw, you will look around. O sisigasatin mo kung ano yung binigay sa iyo. Investigate. Kung ano yung binigay sa iyo at kung ano yung pag-aari mo. Binigay sa iyo eh. Titignan mo ngayon kung ano yun. Aalamin mo kung ano yung pagmamayari mo. Yan ang dapat na gawin ng mga Kristiyano. That's what Christians ought to do. Sabi diyan, find out what you have got. Alamin daw natin kung ano ang meron tayo. Kasi binigay sa atin ang Panginoon eh. Yung ipinangako niya, binigay sa atin. Alamin natin ngayon kung ano yung meron tayo. Amen. Amen? Hallelujah. Sabi diyan, find out what you've got. If something gets just a little high up, kung ang bagay daw na yun ay may kataasan lang ng kaunti, sabi diyan na hindi mo maabot, kukuha ka nga ng step ladder o hagdanan para maabot mo yun. Kung mayroong isang bagay na meron kang na gusto mong maabot, sa natural, kukuha ka ng hagdanan. Kung meron tayong gustong maabot spiritually, meron din tayong gagawin. Kailangan tumaas, climb up. Paano ka tataas? Diba?
pakikinig, sa pagbabasa, sa pagtupad sa salita ng Diyos. Di ba? Sa malalim na pananampalataya. Sabi niya, kukuha ka ng hagdan at aakyat mo yun. And if something seems a little out of reach, kung bagay daw na tila mahirap abutin, in the Bible, that God has promised, ayan daw, kung meron bagay daw na medyo tila mahirap abutin, sa Biblia, may pinangakuan Diyos natin at tila mahirap abutin. Isipin natin kung ano yun, na tila ang hirap abutin, na sinabi sa Biblia. Diba? Anong sabi? That God has promised, na pinangako ng Diyos, I will stay on my knees. Mananatili ako sa aking pagluhod. Pag meron tayong kailangan sa Panginoon. Diba? Sino sa maraming tao ang merong hinihingi at namuluhod habang nakikipag-usap ko na nanalangin sa Panginoon? Lahat tayo normal lang? Lahat tayo ordinary lang? Na nakaupo na nanalangin, nakatayo na nanalangin. Sino ang lumuhod para manalangin sa Panginoon? Ang pagluhod ay tanda rin ng pagsuko sa Panginoon. Ang pagluhod ay tanda na wala kang magagawa sa harap ng Panginoon. Pagsuko, pagbibigay lahat sa Panginoon. Sabi niya, kung mayroong bagay na mahirap abutin sa Biblia na ipinangako ng Diyos, mananatili ako sa aking pagkakaluhod. Diba? And climb Jacob's ladder till I reach it. Aakit ako sa agdan ni Jacob hanggang sa maabot ko yun. Because it's mine. God gave it to me. Ano ba itong Jacob's ladder? Ang Jacob's ladder, mga kapatid, sa kanyang panaginip, nakakita siya ng hagdanan. Mga kapatid, from earth to heaven. Kaya yung punong-punong nakakita niya yung mga angels, palit-palit po sa hagdanan na yun, mga kapatid. Kaya kailangan natin ng Jacob's ladder, mga kapatid. Amen? Ang nagkukonekta sa atin, mula dito sa mundo, papunta sa Panginoon, mga kapatid. Kung ano kailangan mo, tinignan ka hagdan ng Panginoon, ang nakatid doon, mga kapatid. Ang iyong panalangin, ang iyong hiling, ang iyong daing, mga kapatid, ay nakakatid doon dahil yung ladder na yun ang nagkukonekt sa iyo at sa Panginoon. Amen? Oh, hallelujah! Kaya nga, kung meron kang karamdaman, divine healing is promised in the Bible. I will stay there till God gives it to me. Diba? Because it's a promise. Dahil yun ang pangako ng Diyos. God promised, I have forsake the world. He gave me the Holy Ghost. Ipinangako ng Diyos na tatalikuran ko sa libutan, ipagkakaloob niya sa akin ang Espiritu Santo. Ito ay humihiling pala ng banal na Espiritu, pero kailangan iwanan niya. Tandaan natin, ito'y nagpapakita lamang ng isang bagay na dapat natin gawin bago natin makamit ang isang bagay na gusto natin. Oh, hallelujah! Sabi niya, I will stay right there till He gives it to me. Sino ba yun? Yung ano? Si Daniel Carey? At saka yung isa, yung doon sa... si Buddy Robinson? Naalala niyo? Si Buddy Robinson? Na nakita niya, bakit yung mga yun? Merong talagang revival sila. Diba? Gusto niya rin katanggap ang banal na Espiritu. At doon sa kanyang mga isang, sabi, lumuhod siya doon. At nanalangin sa Diyos. Na matanggap ang banal na Espiritu. At ang sabi niya, kung hindi niya matatanggap ang banal na Espiritu, yung araw o oras na yun, nakapatid. Sabi, makikita daw ng Diyos na may pakapunto na buto doon. Nakapatid. Ibig sabihin, till death, ang pagdanasan niya ng banal na Espiritu. Amen.
If God promised to give me the desire of my heart, kaya mga kapatid, kung ipinangako ng Diyos na ibibigay ang nasa ng ating puso, ano daw? And the desire of my heart is the right thing. At kung ang nasa daw ng ating puso ay tama, I will stay there till God gives it because it's a promise. Amen. And I have forsaken all the world. Tinalikuran ko ang bansang libutan. I want to walk after Him and He will pay. Pero kapag lumakad ka sa Panginoon, hindi man sa napakabiyaya, napakaraming ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Pero magsunod ka sa Panginoon, hallelujah. And He will pay. Yun ang katotohanan. Si Abraham, he pursued his land, his country. Sumunod siya sa Panginoon. Iniwan niya ang kanyang lupain, ang kanyang bayan. And God gave him the entire Palestine. Kung titignan mo, napakalit na bagay ang ginawa ni Abraham, pero napakalaki na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Amen. Tignan niyo, he pursued this little bitty piece of land down there. Tinalikuran niya yung munting piraso ng lupain niya. Diba? His old house, to receive everything there was in Palestine. Ay, tanggapin daw ang lahat na nandoon sa Palestine. Diba? May gagawin tayo sa pagtanggap ng kung ano ang gusto natin na ipinangako ng Diyos. Amen. Mga kapatid, magkakaroon ka ng investment, mag-i-invest ka, at ang sabi kanina, a lot of interest. Amen. May mawithdraw ka and with a lot of interest. Hallelujah. Si Joshua, mga kapatid, bago nakod ko, di ba? Yung promised land, mga kapatid, kailangan nilang tumawid sa ilog Jordan. Napakahirap kasi napakataas daw ng tubig ng panahon na yun. Talagang lumalaga sa agos. At pinatatawid sila ng Diyos doon. Hindi si Abraham, si Joshua, ay hindi lang basta tumingin doon. Hindi lang yan basta tinignan ng ilog Jordan. At yung tayo na matayo, bumaba, hindi niya hinintay. Ano ang ginawa niya? Anong ginawa nila? May ginawa sila ng kapatid para mahawi yung tubig. Alam niyo ang ginawa? Sa pagtuntun ng paa ng saserdote, mga kapatid, kailangan mong humakbang, kailangan mo sumulong, kailangan mo sumunod pag sinabi ng Diyos, pag sinabi ng tatawid ka, tatawid ka, kaya humakbang, magakbang na gano'n, humawi agad ang tubig, mga kapatid. Amen. Dahil may ginawa, hindi lang sila nanood, hindi lang nila tinignan ng tubig, kundi humakbang sila doon sa tubig ng Jordan, ang ilog Jordan, at naawi yun. Ay, ito ang agos, mga kapatid. Napakalang problema yan, pero kailangan may gawin. Kung titignan mo, pero napakalit na bagay mo, yung hakbang ka lang, napakalit na bagay na binigay nila sa Panginoon. Para hindi mo yung tubig lang, yung agos ng tubig ng ilog Jordan. Isang hakbang lang, wala man na pakikipaglaban, na pakikipagbaka o ano man. Wala. Humakbang lang. Di ba napakaliit na bagay kung titignan natin? Pero kung ang titigin dyan ay mga unbeliever o mga matatakutin sa mga bagay na ganyan, ay talaga sabihin ay parang tayo tipaklog dyan. Sila yung mga higante. Hindi natin sila kaya. Pero hindi mo pa nasusubukan, matras na. Kakunti talaga yung hirap eh. Suko na. Samantala ang dami ng ginawa ng Panginoon sa kanila. Amen. Sa punsalang binagsak doon sa Egypt. Tapos pinakain sila doon sa ilang. Hindi sila nagutom. Ilang million sila? O, pagkakaan 2 million. Pero pakain ng Panginoon 2 million. Sabi niyo,
nakalimutan, paano yun? Nangyari, isang hakbang, bumukang tubig. Hindi pa natapos doon, mga kapatid. Akala niya tapos na yung problema. Akala niya, nalagpasan yung bagay na gano'n, magiging maayos na lahat. Nalagpasan ko yung malaking problema, tapos ito, ganyan. Hindi pa. Habang nabubuhay tayo dito, may laban tayo. Mga kapatid, hindi na ubus yan. Hanggang nandito tayo sa laman, mga kapatid. Meron tayong pakikita, meron tayong pakikipaglaban, dahil meron tayong kine-claim, mga kapatid. At meron tayong gagawin. Oh, hallelujah. Pagkatapos nun, ano yung dumating? Mga kapatid, may nakaharap na wall of Jericho. Tama ba? Naku, biro yung tubig lang, ito, wall naman. Ano gagawin? Grabe problema to, wall. Diba? Hindi lang wall, ang kapal na wall. Ang kapal na problema nito, ang hirap niya, asanin nito, napakahirap, lagpasan nito. Pero ganun ba ang attitude ni Joshua? We are the Joshua generation. Hindi natin tinitignan kung ano ang ginagawa ng tao. Ang titignan natin kung ano ang pinangako ng Diyos, mga kapatid. Kung ano sinabi ng Diyos, doon tayo titingin, mga kapatid. Hallelujah! Kaya anong hirap yan, anong binigyan, mga kapatid? We are born an overcomer. Diba? We are, sabi, more than conqueror, mga kapatid. Tayo ay mga mananagumpay. Oh, hallelujah. Kasi Abraham, mga kapatid, bago dumating ang bagay na gano'n, meron gagawin si Abraham. Yung pangako ng Diyos, meron siyang gagawin. Sabi ko sa 99 paragraph, the first thing he had to do is separate himself. Ang una niyang ginawa ay iniwalay ang kanyang sarili. Separated from his people, all of his loved ones, the old associates. Yung mga matagal na kakilala niya, nakasama niya noon. To run around. Sabi niya, his boyhood friends that came down from Babylon with him. Mga kaibigan niya, yung sila yung mga batang paslit pa. Kailangan na iwanan. And all his brother, sister, and all of his friends that he knew. When God called him, he said, separate yourself from your kindred. Get away from all it. Now, that was hard. Diba? Mahirap yun. Napakahirap yun. That was hard. But he separated himself from all of his peoples. Diba? Alam niyo ba si Abraham? Sabi niya, lumpas ka dyan, iwanan mo ang iyong kamag-anakan. Diba? Sinama niya rin ang tatay niya. Mula sa Ur, pumunta sa Haran. Hindi siya nakarating pa ng promised land. Nung kasama niya ang tatay niya. Nung namatay ang tatay niya sa Haran, tsaka siya nakapasok doon sa promised land. At doon sa promised land, kasama niya sila. Makarating sa promised land. Kaya lang sila ng backslide. Diba? Backslider sila. Pero, kinuwag pa siyang muli ni Abraham. Pinasok yun ng kinugkod. Diba? Yung Sodoma, kinugkod lang. Ginawa si Lot. Diba? Doon nakapagtawanan si Abraham. Kaya sabi niya, pinahiwalay siya sa kanyang mga kamag-anak. Bakit ba? Dahil hindi sila mag-agree sa kanya. Nakita pa lang ang Panginoon yun eh. Hindi sila sasakayon kay Abraham. Eh paano nga ba naman sasakayon kay Abraham? Eh
sasabihin mo? Sasabihin ni Abraham, magkakaanak ako. 75 years old. Tapos 65 si Sarah. Sasabihin niya sa pamilya niya, magkakaanak kami ni Sarah. Sama kayo. O ano man. Kaya hindi daw sila maniniwala. Because they would not agree with him. Yeah. Yung sabi niya, can you imagine? 75 years old with 65 years old wife. Sasabihin, you know what? I met God. Nakita ko ang Diyos. Nakaharap ko ang Diyos. At ang sabi niya, I was going to have a baby by Sarah. Kaya, parang pag-niyaya mo, hindi ka punta tayo doon, mas masarap doon, mas maligaya doon. May mga bagay na hindi maniniwala. Halimbawa, kakanti lang kayo eh. Tapos sabihin mo, andyan ang Diyos, andyan ang Banal Espiritu, ibinubuo sa inyo, hindi mo niniwala. Sabi, ikaw na eh, ang dami mo problema eh. Sasama mo pa ako. Di ba niyayaya mo eh? Alam niyo marami ang problema, hindi ka mawawala ng problema. Di ba mga imposible sa kanila? Kaya sabi niya, yung kaibigan niya, maraming kaibigan doktor daw, ay sasabihin tayo, nawawalan sa katinuan itong matanda na ito. Pero, kahit na hindi maniwala kung sino ang tao, anong ginawa niya? But he had already brought up the kids in the bird eye. Parang may bird eye na. Di ba bird's eye tawag doon? Sa lakpit? Parubaruan, gano'n. Sabi, naghanda na si Abraham eh. Kahit ano sabihin nila, naghanda si Abraham. Everything else getting ready for it. Because he knew he was going to have it. Bakit? Bakit alam niyang magkakaroon siya ng anak kay Sarah? Dahil ano siya nagsabi? Amen. Amen. Kaya kung yun daw mga grupo ng tao na yun, na pagtatawalan si Abraham, na iniisip na sinasabi na siya wala sa kanyang sarili, ano daw? They do. So dyan, they do every believer that way. Ganun din daw ang gagawin nila doon sa mga mananampalataya. Amen. Pag meron na sinabi sa kanila na ganito ganyan, ganun din ang ginawa kay Abraham. Pinagtawanan si Abraham, sinasabi ko nagsasayang ka lang ng oras, sayang ang iyong panahon. They do every believer that way. Why? Sabi niya, all of Abraham's seed has the same thing. Amen. Sometimes your church will even turn you out. Hindi dito doon sa denomination, kapag pinakita mo, mag-share ka ng mensahe sa panahon na yun, ay, di ba? Pag sinabi mo yung propeta sa panahon, di ba? Lalabas ka. Alalayasin ka. Isang yan, sometimes your church will even turn you out. Your clubs, your places you belong to, yung mga sinalihan mo daw grupo, mga lugar na nasabi kayo, diba? Nangyayari yun. Dahil sa mga estudyante, sa mga kabataan. Lalo, ikaw lang yun nandun na mahaba ang buhok. Yung provisional yun. Di mo, haba-haba ng buhok. Sabi niya, anong nangyari? They will turn you down. They will turn you out. Pag meron kang isang mas magandang mga panukala o malaki kitang bagay na maganda, dahil yun ang tama, hindi ka tanggapin. Saan kayo nakakita ng parang drama sa school na ginagamit ang spiritual? Kwento dito. Kung meron kang bihira. Pero halos wala na. Pero pag Christmas, December, meron yan.
Yung drama. Di ba? Meron. Wala silang tanong, pero yung gayahin yung mga Korean drama. At kung ano-ano pa, na teledrama. Yung sabi dyan, your clubs, your places you belong to, your fellowship in the neighborhood, your associates, sometimes your boyfriend or your girlfriend will turn you down. Di rin yun. Ang hirap kaya yan ng boyfriend o girlfriend sa simbahan. Sa simbahan denomination, natin sumama pa. Pero dito sa mensahe, napakahirap yan. Pero doon sa, di ba pwede? Kaya sabi niya, sometimes your boyfriend, your girlfriend will turn you down. But God requires to forsake all to follow Him. Amen. Sabi nga, sino pipiliin mo? Yung tao o si Jesus? Di ba tinanong ni Brother Branham si Meda? Anong tanong niya? Kapag pagpipiliin ka, sino pipiliin mo? O ako, Panginoon? Sabi niya, mahal kita. Bili, pero pipiliin ko ang Panginoon. Amen. Kaya sabi niya, tama yung desisyon mo. Bakit? God requires you to forsake all to follow Him. Forsake everything that's contrary to Him and follow Him. Lahat ng contrary, lahat ng salungat sa salita, sa Panginoon, kailangan iwanan. Amen. Kaya, si Abraham, tinalikuran niya sarili niya mga kamag-anakan. Ano tinanggap niya bilang kapalit doon? Si Isaac, the literal promised son. Di ba? At ano bang maliban doon ang binigay sa kanya? He became the father of many nations. Hindi lang basta father ni Isaac, o kung sino pang mga naging anak niya. Kundi, naging father siya ng many nations. Amen. Nakita niyo yung kung ano yung... Sabi niya, what little he gave up, then look what he become. Yeah. What little he gave up, then look what he become. Maliit na bagay ang ginawa niya kung sa napakalaking blessing ang tinanggap niya buhat sa Diyos. Amen. Kaya hindi tayo dapat manginayan sa napakaliit. Kung titignan natin parang ang laki-laking bagay. Yung babae mo sa Sarepta kung tutusin yun ang sabi, pagkapag namin kaya nito, mamamatay na kami. Pero dahil sa sinabi mo, sige. Kung titignan maliit na bagay, pero doon sa bagay sa Sarepta, napakalaking bagay nun, buhay na nga yun Amen. Pero ang pagkasalayan niya, isang kaya na lang, tapos mamamatay na. Yun na rin siya, parang bibitayan, di ba? O kaya ka na gusto mo. Pero ano ang naging kapalit? Nung isang dakot na harina at isang kutsara halos na langis, ano naging kapalit, mga kapatid? Hanggat hindi pumapat ang ulan, hindi nawawalan yung kakainin niya doon sa kanilang bagay, mga kapatid. Hindi naubusan ng biyaya ang Panginoon sa kanila, mga kapatid. Bakit? Dahil sa pananampalataya pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Amen. Oh, hallelujah. Kaya what little he gave up, then look what he become. Diba? Napakalaking blessing ang tinanggap niya sa Panginoon, mga kapatid. Oh, hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, Jesus said, He who will forsake, sabi dyan, will have brothers, and so forth. Sa pamamagitan daw niya, kung iiwan ng lahat, alaman sa kanya, will have brothers, and so forth. Sabi 1,004, look what Abraham got by forsaking all and following him. Ano daw? Makita natin ang ibinunsod kay Abraham sa pagtalikod niya sa lahat at pagsunod sa Panginoon. Father of many nations. Amen. Hallelujah. Pero ang sabi,
But first, he had to separate himself from all unbelief. Kailangan niyang ihiwalay ang sarili niya sa lahat ng hindi pananampalataya. Hindi pagtitiwala. Hindi paniniwala. Kailangan iwanan niya yun. Sa Panginoon lang, maniwala. Sumunod. Amen. Makinig. Sabi, he had to separate himself from all unbelief, and even from his cold, lukewarm church member brother. O, church member niya. You know, sino? Na nag-backslide. Di ba? Yung malamig na sala sa init, sala sa lamig ng miyembro ng iglesia, papatid na sila. He had to forsake himself for that. Nag-iwalay sila. Amen. Pero nakita natin, banda ulit. Niligtas siya ni Abraham. Sila. Nakabalik siya. Everything that's got unbelief in it, you have to separate yourself. Lahat daw ng may kalakip na di pananampalataya, kailangan ninyong ihiwalay ang inyong sarili. Anything. Maging ito'y kredo sa iglesia. Na pinagbabatayan ng maraming tao, kailangan mong iwanan yan. Kahit gano'n pa kaganda yung kredo niyan, kung wala na sa panahon, lipas na yan, hindi na yan nagbibigay ng buhay sa iyo. Amen. Wala nang sustansya ibibigay yan sa iyong katawang espiritual. Sabi diyan, if it's creed, if you are in a church and all you are depending on is a creed, and don't believe the word, and contrary to the word, you will have to forsake that. Forsake everything. Kaya si Abraham daw, hindi siya, si Abraham, bakit doon sa bayan ng Ur? Bakit siya? Doon, hindi pinagpala muna bago tinawag. Kailangan niya muna sumunod bago siya pagpalain. Sabi niya, God never did bless Abraham until He totally obeyed Him. Hindi pinagpala si Abraham hanggang sa totally susunod siya o sumunod siya sa Panginoon. Totally. Perfectly surrendered. At si Abraham, sabi niya, was the one who separated. He was the one who separated all to follow God. Abraham first called to follow God, then totally surrendered, then separated. Called, diba? Tapos to follow, diba? Kaya surrendered siya. Eh, yung binatamayaman, hindi niya kaya yan eh. Diba? Hindi niya kayang sumunod, hindi niya kayang surrender, hindi niya kayang ma-separate. Pero si Abraham, the father of faith, diba? Father of many nations, diba? Sumunod siya, surrender siya, at sumeparate siya. And He is the father of faith. He is the one that we believe to be the faithful one. Diba? And the promise was made to Abraham and his seed. We, being dead in Christ, tayong patay na kay Kristo at Abraham's seed, heirs with Him according to the promise. Amen. Tagapagmana tayo kasama niya ayon sa pangako. Diba? Kaya kung titignan nyo, anong ginawa ng Diyos nang ilabas ang kanyang bayan sa Egypt? Sabi, Israel forsook Egypt. Tinalikuran nila ang Israel. Israel forsook Egypt. Tinalikuran ng Israel ang Egypt. They forsook. Tinalikuran nila ang old lands down there in Egypt.
kailangan talikuran din natin yung old man. At harapin natin tanggapin ang new man. Amen. Amen? Yung old man, sabi yung gano'n, down in Egypt, kailangan iwanan nila yun. To receive what? Pag di yung iniwan, meron na tatanggapin sa Panginoon. Amen. Ano tinanggap nila? Palestine. They come from the horrible place down there in Egypt. Tinawag ng Egypt ng taskmaster, taga-pag-atang, taga-mando, na tip ng mundo, na taga-mando sa atin, taga-mando sa mga tao. Ang ginawa ng mundo, nanggaling sa terribling lugar na yun, ng Egypt. Di ba, ganyan ang ginawa ng Egypt sa Israel? Doon? Di ba ginawa sila mga alipin? Taga-mando, taga-unos, taskmaster. At marami, there's many people today, young women out here, street smoking, drinking. Di ba? Na nakikita natin, this, sabi, the old devil spirit, the old devil spirit got on them to do this. O, mga sayawang, ganito, ganyan, sa kalsada naman na, mga nagsasabi sa kalsada, sa kalsada, hindi na nakontento sa loob ng bahay, lumabas pa sa kalsada. Dati ang tugtugan, di ba, nasa loob ng bahay yung mga component, di ba, tawag yung mga ganyan sa abroad, mga component tawag doon, patong-patong na gano'n, yung mga metatapasatsuri, di ba, yung mga Kenwood, di ba, yung mga tatak ng mga yun, nakatagoy si Pastor Bernard Dati sa loob din ng bahay yun, dumating ang time, nilabas na unti-unti. Paano yung mga walang may lalabas? Huwag kayo mag-alala. Merong pinangupahan ng mga big okay. Diba? Yung mga walang kakayahan, nagkaroon na ng negosyo. Wala kayo? Meron kami, pinaparo nila. Anong nangyari? Yung tugtugan, yung sayawan, nasa kalsada na. Minsan na, nasa patay na Biro mo, patay na, nagbibideo okay pa. Nagsasayawan. Ayaw ni ni Lolo ng malungkot. Ayaw ni Papa, ni Daddy. Kailangan daw magsaya tayo. Okay, magsaya nga sila. Pero dapat ang tunay na Kristiyan, hindi tayo magsasaya sa mundo. Amen. Kung gusto natin sumayaw, sabi niya, you forsake, you forsake that and God will give you a dance. Nakita niyo, sumayaw si Haring David. Di ba? Si Miriam, habang tumutog yung tambourine. Iwanan daw natin yung sa mundo. Kung gusto mo sumayaw, kaya di ka bibigyan na daw ng Diyos ng klase ng pagsayaw. Will give you a dance. He sure will. Di ba? He will give you one if you will just forsake that. Hallelujah. You've got to forsake all those things to have it. You just can continue with both of them. Hindi pwede daw yung sumasayaw ka sa mundo, sumasayaw ka sa Panginoon. Kumakanta ka sa mundo, kumakanta ka sa Panginoon. Hindi pa pwede yun, mga kapatid. Amen. Tapos yung iba ginawa, kumakanta na ng kanta ng mundo, kumakanta ka ng kanta ng Panginoon. Anong nangyari? You've got to forsake that. Diba? All those things. Diba? You just cannot continue with both of them. Biro mo, pag linggo, kumakanta sa simbahan. Diba? Pag may birthday yan doon sa labas, kumakanta din. At kung saan, anong nangyari? You cannot continue with both of them. Now, si Abraham, he got Palestine. Abraham did, or Israel did. They left the old land down there. Iniwan na yun Pero ako makikita Kristiyano na nandito sa promised land. Tapos, bumabalik pa doon sa
Mga kapatid, doon sa lupain na nagbunga pa sa gatas at pulo, ano iniwan nila? They let the hot sun. Iniwan nila yung mainit na araw doon. Sa ilalim ng tagamando, sa Ehipto. At anong tinanggap nila for living that warm sunshine down there? Ano daw ang tinanggap nila? Naiwanan yung mainit. No? Nakalagayan doon. They got to walk in the pillar of fire's light. Iniwan nila yung mainit na liwanag na sikat ng araw para lumakad daw doon sa liwanag ng pillar of fire. Di ba yun ang nag-guide sa kanila? Lumakad sila. Sabi diyan, leaving that hot sun down there to walk in the light of God's pillar of fire. What an exchange! Ano to? Nakapalit ito. Dati sa init ng araw, nagtatrabaho sila. Pero ngayon, nagtatrabaho na sila. Naglilid sa kanila ang liwanag ng pillar of light. Amen? Na yun ang nagagad sa ating ngayon, mga kapatid. Hindi tayo doon sa magpapahirap sa atin. Mga kapatid, sa mundo, sa Egypt, na tipo. Kung dito na tayo, lumalakad sa liwanag ng pillar of fire. Amen. Hallelujah. Kaya what an exchange! Sabi niya, I would like to take that exchange. Tayo ba? Sabi niya, kayo ba? A pillar of fire, walk in the natural sunlight, no doubt, natural sunlight, where they was driving under taskmaster, to come out there and walk in God's light, under the power of the Holy Ghost, the Holy Spirit. Hallelujah. Kaya, a pillar of fire that was leading them to a promised land. And sabi siya ba, same thing today. Walk out of the light of this world. Lumabas daw tayo. Doon sa liwanag, itong mundo na to. No? Meron din silang tinatawag na liwanag. Pero sa Diyos, kadiliman yun. Kaya nga pinalalabas tayo kung talagang tunay na liwanag yun. Para saan pa ang liwanag ng Diyos? Walk out of the light of this world to the things of the world. Sabi, the things of the world. To walk in the light of God. It leads you to the promised land. Yun ang mag-lead sa atin, mga kapatid. Lumabas tayo doon sa sinasabing liwanag ng mundo. Na talaga nagliliwanag. Na nakaka-attract, very attractive. Pero dapat lumabas daw tayo doon. Doon tayo sa liwanag ng Panginoon. Doon tayo kakatnubayan ng Diyos kasama ang liwanag ng Diyos. Amen? To God be all the glory. Hallelujah. Tayo ay manalangin. Hallelujah. Kung meron tayong mga panalangin na nais idulog sa Panginoon, ano man, hallelujah, umasa tayo mga kapatid na tutugon ng Diyos. Amen. Ano man ang ating panalangin, walang mahirap na bagay sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Oh, hallelujah. Aming Amang Banal na nasa langit, o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong mensahe at banal na salita na aming napagsaluhan sa hapon na ito. Salamat o Diyos sa kapahayagan. Amen. Salamat o Diyos sa unawa. Salamat Lord sa liwanag. Salamat Lord sa tinig o Diyos na come, follow me. Amen. Na tinig ng Diyos. Hallelujah. Na kailangan naming marinig. At ang bawat tupa ay dinirinig at tinig na yun. At dalangin namin ang aming mga puso sukok sa iyo. Masunurin sa iyo. Maging sakdal sa iyong harapan. Lord God, patuloy ko pong idinadalangin sa iyo ang puting tawa sa puting tako po na ito. Ikaw po patuloy o Diyos na magturo sa amin
gumabay sa amin, lumingang sa amin, manguna sa amin, at patuloy na magturo, magbihis sa amin ang itong salita, na baguhin kami ayon sa iyong ginagaling. At hindi ang aming mga sarili makita, kundi ikaw po ang makita sa ating buhay kami. Lord God, tunay o Diyos sa pagiging tao may kahinaan. Subalit Lord, lagi mo sabi kami ko, hallelujah. Kung ikaw ay nasa amin, sino ang magiging laban sa amin? At ikaw ang aming lakas, O Diyos. Ikaw ang aming katagumpayan. Ikaw ang aming pagbangon. Ikaw ang aming katagumpayan, Diyos. Lord, narito po ang iyong mga hirap. Ganda sa mga nanonood sa live stream ko, God. Bagamat physically, hindi namin sila kasama. Subalit, Lord, hallelujah, ikaw ay sumasalat ang damo. Idinudulog namin sa iyo, Diyos, ang aming po mga puso. Na lagi mo po kami bigyan di ba yung kagalaman sa paglilingkod po sa iyo. Na lagi kaming mayroong puso din, Lord, na mapagpakumbaba, mahinahon, mapayapa, mapag-unawa, mapagkatawad. Pusong tulad doon, O Diyos, na umiibig ng tulad ng pag-ibig mo. Na kayang ibigin ang hindi ka ibig-ibig. Na kayang isurrender ang lahat alang-alang mo sa iyo. Lord God, patuloy po kami yakapin at bitisin ang iyong pag-ibig. Huwag mo hayaan, O Diyos, na kaaway, hallelujah, ay gumawa ng bagay sa aming kalagitnaan. Lagi namin, Diyos, inialaga sa iyong makapangyarihan kamay ang bawat mga pangyayari, ang bawat kalagayan, saan man kami naroon, ano man ang aming gawin, saan man kami magpunta, O Diyos. Ang kaaway, O Diyos, ay laging nariyan. Sabi mo nga, Lord, sa iyong mensahe, kung kami hindi nakukuha ng kaaway, He is always after us. Lagi siyang nandiyan at mangugulo. Kaya Lord, patuloy mo lang po kami bigyan, O Diyos, ng kapangyarihan mapagtagumpayan lahat. Sapagkat tunay, Diyos, wala ka nang kalagawa sa aming pumasarili. Kundi sa pamamagitan ng tulaman. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na magpala sa kabuhayan ng bawat isa. Ang aking mga kapatid, mga trabaho, mga negosyo, na pinagkukuhanan nila, na kanila kung pinagkakagastosan, O Diyos. Kaya pangangailangan. Dalangin mo rin, O Diyos, ang pag-aaral ng mga kabataan, ikaw po ang patuloy na magbigay sa kanila, hallelujah, ng mga bagay na kinakailangan nila. Magbigay din sa kanila ng wisdom, mag-ingat sa kanila, sa kanilang pagpasok, sa kanilang pag-uwi. Magbigay, Lord, ng tunay at tamang pag-uugali, ang narapat sa mga anak ng Diyos, maging mapagmahal sa magulang, masunurin sa mga nakatatanda, marespeto. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na gumabay sa kanila. Mapagnawa nila ang kanilang mga pangarap at plano na nakapailalim sa iyong kalooban. Tinatas ko din po sa iyo bawat pamilya ng mga kapatid. Pamilya Tanyed,
Negra, pamilya Gabonada, pamilya Pacorsa, pamilya Nunez, pamilya Mejiga, lahat ng aming mga pamilya, mga hindi namin kasama dito, Lord, ang aming mga pamilya, ila Sister Jean, ang kanyang pamilya, mga kapatid namin hindi kasama ngayon, ang kanilang pong pamilya, ay tinatas namin sa iyo, pamilya Navarro, ay tinatagabilin namin sa iyo Diyos sa aming mga buhay, nabigyan mo po kami, Panginoon, ng masayang pamilya, nagkakaintindihan, nagkakaunawaan, nagbibigayan, nagpapakumbaba, na mayroong kapayapaan palagi sa loob ng tahanan, Amen. may pag-ibig sa bawat isa, may paggalang sa bawat isa, respeto, na laging naigiti sa labi. Bilang isang Kristiyano, sabi ko, kami dapat ang pinakamasayang tao dito sa mundo. Hallelujah. Higit sa lahat, Lord, nagpalagi po kami sa aming mga spiritual na kalagayan. Iba yung paglago, O Diyos. Hanggang sa balik kami sa maturity, O Diyos, sapagkat tunay na malapit na ang iyong pagdating, maabutan mo po kami, Panginoon, na mabunga, Panginoon, sa espiritual na kalagayan. Tinatas din namin po sa iyo, ang aming mga pamilya, even good to the bride, mga anak at apo, lahat ng kapatid sa pananampalataya, yakapin kami lahat, Lord, ng mga karikamay sa bawat oras, bawat sandali, bawat araw ang dating sa aming buhay. Ingatan mo po kami lahat. Gaya sa pagawin ng mga kapatid, ihatid mo po nawa sa mas nakalagayan ang bawat isa sa kanila yung pagtahanan. Nabago Diyos sa pagkakaroon. Bigyan mo po kami, O Diyos, na masarap na pagtulog at mais po na pagpapahinga. At sa kinabukasan, nilawin po na masilayan ka namin panibagong araw sa aming buhay. Na patuloy na naglilingkod, na pupuri sa iyo, nagpamasalamat. Nagpalayang patuloy mga kamay na kami ginagamit sa munting iglesia na ito. Sa mga sisters, sa mga brothers, mga young people, sa bawat isa. Pagpalayang po ang kanyang buhay sa natural, physical, higit sa spiritual. Sa iyo po mga pinakamay, lahat ng nila natin, meron po akong dinabanggit, Lord. Ikaw po ang mabot. Mga may karamdaman sa physical, tinatas namin sa iyo, kagalingan, Panginoon, sa kanila. Sa iyo po mga kamay, lahat naman lahat. Sa iyo po, Diyos, mawilan ng kapuri, luluhati, pagdalakan sa mga kasalanan. In the precious mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen and amen.